Hello mga mare, welcome to my mini vlog at ngayong araw nga samahan niyo ako sa aking mga ganap. Kahapon pa nga yung mga ganap na to mga mare dahil hindi nga ako makapag mini vlog ngayon dahil nag-uumpisa na ulit ako magtrabaho. At dahil nga papasok na ako sa trabaho kinabukasan kaya ito ngayon palang hapon ay bumili na ako ng gamot para kay daddy. May nadaanan nga ako nagtitinda ng fried tokwa kaya kahit sinisikmura ako ay talagang napabili ako. Dito ako unang pumunta sa TGP dahil medyo mura-mura nga yung mga gamot dito at dito ko nga bibilhin yung ibang gamot na kailangan ni daddy. Pagkagaling ko sa butika, dumiretso ako dito sa simbahan. Hindi ko nga alam kung bakit naisipan kong dumaan talaga dito pero gusto ko talagang humingi ng guidance ngayon kay Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo mga mare na mag-i-start na ulit ako sa trabaho pero hindi pa naman yung tuloy-tuloy dahil extra lang ulit ako ngayon dahil wala nga kasama si ate doon sa grocery na pinagtatrabahuhan ko. At dito sa simbahan nakakaramdam talaga ako ng kapayapaan tuwing magulo yung isip ko kaya dumaan ako dyan para magdasal saglit. At dahil hindi ko naman nabili lahat yung gamot ni daddy doon sa TGP kaya dumiretso ako dito sa Mercury para bilhin nga yung gamot ni daddy sa stroke dahil hindi nga pwedeng generic lang yun. Mas okay at mas maganda sana talaga kung dito ko lahat bibilhin yung gamot ni daddy kaso para mas makatipid nga kami ng konti doon na lang yung iba sa generic. Pero kahit nga sa generic ko na binili yung ibang gamot ni daddy ay umabot pa rin talaga ng kulang-kulang 7,000 yung lahat ng gamot niya para sa isang buwan. Kaya sabi ko talaga kay daddy hindi talaga pwedeng hindi muna ako magtatrabaho sa ngayon dahil bukod doon sa mga gamot na binibili namin ay may utang pa rin kami doon sa kanyang amo. Naubos na nga rin yung mga stock namin doon sa bahay na grocery kaya dumiretso na rin ako dito sa Pure Gold para nga mamili ng kaunti. At kahit nga ganito yung sitwasyon namin sa ngayon ay kahit papaano ay nakakaraos naman kaya talaga nagpapasalamat pa rin kami. Maaga pa naman ako nakauwi dyan galing sa pagbili nga ng gamot ni daddy at namili na rin ako ng konting grocery pero gabi ko na nga rin yan naayos dahil bumili pa nga rin ako ng ulam para sa kinabukasan. At ganito na nga yung magiging routine namin tuwing may pasok ako sa trabaho dahil tuwing umaga kailangan kong maagang magluto para makainom din si daddy ng gamot pag umalis na ako. Bago ako pumasok ng trabaho kailangan nakasaing at nakaluto na ako ng ulam para iinom na lang siya ng gamot at kakain na lang siya kahit wala ako dito sa bahay. Gustuhin ko man na nandito ako sa bahay para maalalayan siya pero sa ngayon hindi talaga pwede at kailangan ko din talagang magtrabaho para kahit papaano naman ay may pambili din kami ng gamot niya. Kung aasa nga lang kami sa sahod ni daddy sa ngayon hindi talaga sasapat dahil yung gamot pa nga lang niya ay sobrang mamahal din. Tapos may dalawa pa kaming anak na nag-aaral at high school pa yung isa pagkatapos elementary kaya kailangan magtulungan muna kami sa ngayon. Medyo okay na rin naman yung kalagayan ni daddy at nakakapasok na rin siya sa trabaho. Yung sulat na lang talaga yung medyo hirap pa siya. Hindi pa talaga bumabalik hanggang sa ngayon yung lakas nga ng mga daliri niya kaya nahihirapan pa rin siyang magsulat pero naihahawak niya naman na yung kanang kamay niya. At sabi niya sa akin kaya na rin naman daw niya dito kahit mag-isa siya lalo na kapag pumapasok yung dalawa naming anak talagang mag-isa lang siya dito sa bahay. Basta nga bago ako umalis papunta sa trabaho ay nakaluto na rin ako para makainom rin siya ng gamot sa tamang oras. Kapag tanghali nga tuwing break time namin ay umuwi naman ako dito sa bahay kaya masisilip-silip ko rin siya kahit pumasok na ako sa trabaho. So paano hanggang dito na nga muna ulit yung mini vlog ko at nag-ayos lang nga din ako dyan ng konting pinamili ko mga mare. Maraming salamat sa panonood at see you sa my next mini vlog.